Gentleman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 816, Kabanata 816, ang kamatayan ni M.S. Hayward. Ang paraan para alisin ang spirit binding technique. Nang marinig ito ni M.S. Hayward ay hindi napigilan ang pagtawa. Bobby Aguilar, kaya ginamit ng mga nakatataas ang spirit binding technique kay Emily Taylor. Hahaha. Kahit kunin mo siya, walang kwenta. Hahaha. Napakalakas ng tawa ni M.S. Hayward kaya sumakit ang tenga ni Bobby Aguilar. Kumunot ang noo niya at sinabing, pwede bang tumigil ka sa pagtawa? Ngumisi si M.S. Hayward, Bobby Aguilar, kahit naalisin mo siya sa ilalim ng spirit binding technique, ano ang silbi? Alam mo ba kung paano sirain ang spirit binding technique o hindi? Naiinip na tanong ni Bobby. Malamig na tiningnan ni M.S. Hayward si Bobby at sinabing, hindi, wala akong mga kwalifikasyon para ma-access ang spirit binding technique. Kahit hindi mo kaya. Lalong kumunot ang noo ni Bobby. Napangisi si M.S. Hayward, sa ibabaw, isa nga akong top-level member ng Capital City Martial Arts Association, pero sa paningin nila, wala lang ako, ni isang pawn. Natahimik si Bobby, gaya nga ng sinabi ni M.S. Hayward, ang mga nakatataas ang tunay na pinuno. Since that's the case, hindi na kita guguluhin pa. Tumayo si Bobby Aguilar, handa nang umalis. Maghintay. Sa sandaling iyon, pinigilan ni M.S. Hayward si Bobby. Ano, may iba pa ba? Lumingon si Bobby at nagtanong. Mataimtim na sinabi ni M.S. Hayward, never mind, you go. Napangisi si Bobby, makulit na matandang babae. Iniwan ang mga salitang iyon, naghanda si Bobby na umalis. Noon lang. Biglang kumislap ang ilaw sa kwarto. Sa sandaling lumitaw ang liwanag, isang phantom figure ang lumitaw. Nakita na ni Bobby ang figurang ito noon. Ito ang matandang nakatagpo niya sa pasukan sa Second Secret Realm. Pagkakita sa matanda ay agad na nagbago ang mukha ni M.S. Hayward. Lumuhad siya sa lupa at nanginginig na sinabi, pagbati, Master. Laming-galinga ang matandang lalaki sa paligid at malamig na sinabi, Bobby Aguilar. Bakit siya nandito? Pupunta ako kahit saan ko gusto. Wala sa iyong fucking business. Tumalikod si Bobby at bumalik. Malamig na sinabi ng matanda, Bobby Aguilar, kinuha mo si Emily Taylor, na isang malaking paglabag. Alam mo ba iyon? Kilala ko ang lolo mo. Hindi maiwasan ni Bobby ang magmura. Matanda, tanungin kita, alam mo ba kung paano alisin ang pamamaraan ng pagbigkis ng espiritu? Humalaklak ang matanda, alam ko man o hindi, sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo? Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, old bastard, maghintay ka lang sa Second Secret Realm. Maya-maya, sisirain ko ang ulo mo. Tila hindi mapakali ang matanda sa pakikitungo kay Bobby. Tumingin siya kay M.S. Hayward at pagkatapos ay sa maliit na Broderick. M.S. Hayward, paano naman ang gawaing itinalaga ng mga nakatataas? Bakit hindi mo ito hinarap? Malamig na sabi ng matanda. Puno ng malamig na pawis ang noo ni M.S. Hayward. Nanginginig niyang sinabi, Guro, maawa ka sa akin. Itinuring ko si Broderick bilang sarili kong anak, ako. Hindi ko kaya. Kung hindi mo magagawa, magpapadala kami ng isang tao upang patayin siya. Malamig na sabi ng matanda. Hindi. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni M.S. Hayward mula sa kanyang bibig. Nagmamadali siyang tumalikod at nag-aalalang sinabi, Broderick, kunin mo ang iyong bank card at tumakbo. Kung mas malayo, mas mabuti. M.S. Hayward, ipagkanulo mo ba ang Capital City Martial Arts Association? Sigaw ng matanda. M.S. Hayward gritted her teeth and said, handa akong mamatay para sa kanya. Lahat ng pagkakamali ay dahil sa akin, walang kinalaman si Broderick Jan. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ng matanda. Malamig siyang tumingin kay M.S. Hayward at sinabing, gusto mo ba talagang gawin ito? Oo, handa akong mamatay para kay Broderick. Lumuhad si M.S. Hayward sa lupa, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Si Broderick na nasa isang tabi ay balisa na. Maagap niyang sinabi, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang hayaang mamatay ang aking ina? Papatayin kita. Broderick.
Hinarang ni MS Hayward si Broderick gamit ang isang kamay. Nanginginig siya at sinabing, makinig ka sa iyong ina, pumunta ka kaagad, mas malayo ang mas mabuti. Malamig na tiningnan ng matanda si MS Hayward at sinabing, dahil desidido ka na, hindi na ako magsasabi ng kahit ano. Ito ang iyong pinili, huwag mo akong sisihin. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ng phantom figure ang palad nito, at biglang kumulo ang isang layer ng itim na gas mula sa katawan ni MS Hayward. Ito ay tila isang markang iniwan ng Capital City Martial Arts Association sa katawan ni MS Hayward, na may layuning pigilan ang pagkakanulo. Kasabay ng pagsabog ng itim na gas, ang bibig ni MS Hayward ay nagpakawala ng masakit na hiyaw. Ina. Tila nabaliw si Broderick, hinawakan ng mahigpit si MS Hayward sa kanyang mga bisig. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilan ang pagkalat ng black gas. Kasabay ng pagsabog ng black gas, unti-unting nasisira ang laman ni MS Hayward. Ina. Sa sandaling ito, si Broderick ay parang isang walang magawang bata. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang katawan upang maiwasan ang pagkalat ng itim na gas. Ngunit lahat ng iyon ay walang kabuluhan, at napapanood lamang ni Broderick ang katawan ni MS Hayward ng paunti-unti. Broderick, tumakbo, pilit na binibigkas ng bibig ni MS Hayward ang mga salitang ito. Sa isang sandali, ang katawan ni MS Hayward ay ganap na naging itim na gas at nawala sa hangin. Ina. Lumuhod si Broderick sa lupa, nagpakawala ng nakakasakit ng damdamin. Ngunit ang phantom figure ay parang isang makinang walang emosyon, malamig na umuungol at unti-unting nawawala. Si Broderick ay kalahating nakaluhod sa lupa, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at dahil sa labis na kalungkutan, bigla siyang samubo ng sariwang dugo. Pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay tila nang hihina, nakahiga sa lupa. Si Bobby Aguilar ay tahimik na nakatayo sa malapit. Patay na si MS Hayward, na halatang magandang balita para kay Bobby. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi siya makaramdam ng kasiyahan kahit anong mangyari. Ang Capital City Martial Arts Association. Talagang walang awa, ungol ni Bobby. Papatayin ko sila, paulit-ulit na inuulit ni Broderick ang pangungusap na ito habang ang mga luhang may halong dugo ay tumatakip sa kanyang mukha. Tumayo si Bobby sa harap ni Broderick at mahinang sinabi, palakasin mo ang iyong sarili, sapat na lakas para mawala ang Capital City Martial Arts Association. Ngunit si Broderick, na parang sinapian, ay napahiga sa lupa nang walang sabi-sabi. Bahagyang napabuntong hininga si Bobby, hindi na nagsalita pa, at tumalikod na para umalis. Si MS Hayward ay patay na. Mabilis na kumalat ang balita ng kanyang pagkamatay sa buong Capital City at maging sa buong Pyro Nation. Ang Capital City Martial Arts Association ngayong taon ay talagang hindi maayos. Oo, pinatay muna ang itim at gintong robe, pagkatapos ay pinatay ang purple na robe, kasunod sina Davy Barnett at MS Hayward. Talagang hindi ka panipaniwala. Mukhang opisyal na kukunin ni Emerson Holmes ang Capital City Martial Arts Association. Kailangan mong humanga kay Bobby Aguilar. Talagang ginulo niya ang Capital City Martial Arts Association. Alam ng lahat na patay na si MS Hayward, ngunit walang nakakaalam na pinatay siya ng sarili niyang mga tao mula sa Capital City Martial Arts Association. Kabanata 817, Kabanata 817, ang pinakamalakas na magsasaka sa Second Mystic Realm. Bumalik si Bobby Aguilar sa Divine Alchemist Pavilion noong araw na iyon. Dahil sa pagkamatay ni MS Hayward, medyo hindi komportable si Bobby. Bagamat nasanay na si Bobby sa pagpatay, naantig pa rin sa kanya ang makitang malalim na pagmamahalan ng mag-ina. Patay na si MS Hayward. I wonder kung si Emerson Holmes na ang opisyal na pumalit sa kanya. Sa kanyang pagbabalik, hindi maiwasan ni Bobby na mag-isip. Kung si Emerson ay maaaring pumalit sa posisyon ni MS Hayward, ang mga aksyon ni Bobby ay natural na magiging mas madali. Pagbalik niya sa Divine Alchemist Pavilion, alam na ng lahat ang pagkamatay ni MS Hayward. Pinatay mo ba siya? Tanong ni Jackson Harris na may pagdududa.
Umiling si Bobby at sinabing, hindi, ito ay ang mga tao mula sa Capital City Martial Arts Association. Walang imek si Jackson, huminga siya ng mahina at sinabing, para sa kanila, kahit sino ay maaaring maging isang pawn. Si Bobby ay may parehong pakiramdam ang mga matataas na opisyal na ito ay tulad ng mga manlalaro ng chess, hindi kailanman nagpapakita ng kanilang mga mukha ngunit kinokontrol ang buong laro. Lahat ng mga taong nakilala ko sa ngayon ay malamang na hindi ang kanilang mga pangunahing miyembro. Seryosong sabi ni Bobby. Ang mga tunay na pangunahing miyembro ay maaaring mga matataas na opisyal lamang. Gayunpaman, walang nakakita sa kanilang tunay na mukha, kahit na si MS Hayward, na inialay ang kanyang buong buhay sa Capital City Martial Arts Association. Oh, tama. Sa puntong ito, parang may naisip si Bobby. Tumingin siya sa Pavilion Master at Jackson at nagtanong, sa palagay mo ba ay maaaring maitala ang spirit binding technique sa Scripture Pavilion ng Capital City Martial Arts Association? Nagkatinginan ang dalawa at same time na nagsabi, mahirap sabihin, ngunit kahit na nakatala ito sa Scripture Pavilion, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong pumasok. At saka, kinuha mo si Emily Taylor. Hinahanap ka ng Capital City Martial Arts Association. Naglakas loob ka bang bumalik? Ngumisi si Bobby, ilang araw na ang lumipas, at hindi pa rin sila kumikilos. Ibig sabihin, wala silang gagawin sa ngayon. O wala silang kakayahang gumawa ng kahit ano sa akin sa ngayon. Mataimtim na sinabi ng Pavilion Master, hinihintay nilang mawala ang iyong power of Martial Saint. Tama iyan. Tumango si Bobby. Sa kapangyarihan ng Martial Saint, maaaring hindi ko kayang makipagkompetensya sa mga tunay na Martial Saints, ngunit hindi ako natatakot sa sinumang mas mababa sa antas na iyon. Dahil ang Capital City Martial Arts Association ay hindi maaaring magpadala ng isang Martial Saint, kung gayon ako ay ligtas. Medyo naguluhan si Jackson, paano kapag nawala ang iyong Martial Saint power? Paano mo ito haharapin? Ang Capital City Martial Arts Association ay talagang hindi makapagpadala ng isang Martial Saint sa ngayon, ngunit ang half-step Martial Sages ay hindi mahirap para sa kanila. Bahagyang tumango si Bobby, tama, handa na ako. Maaaring tumakas ako bago mawala ang kapangyarihan ng Martial Saint, o ako ay tumungo sa kaharian ng half-step Martial Sage bago iyon. Pagpasok sa half-step Martial Sage. Parehong ipinakita ni Jackson at ng Pavilion Master ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Sa kasalukuyang panahon, kahit ang half-step Martial Sages ay matagal nang hindi nagpakita. Gayunpaman, handa ako para sa dalawa, at gagawin ko ito ng paisa-isa. Tumayo si Bobby at sinabing, "Oh, Lord Pavilion Master, saang silid naroon ang babaeng dinala ko pabalik mula sa Second Secret Realm?" Tanong ni Bobby. Sumagot ang Pavilion Master, sa West Wing Room. Pag-amin ni Bobby saka tumalikod at naglakad palabas. Pagkaalis ni Bobby, tumingin ang Pavilion Master kay Jackson at nagtanong, Mr. Harris, kailan mo balak ipasa ang 9 Secrets Technique kay Bobby Aguilar? Hindi nakaimik si Jackson at medyo nag-aatubili na sinabi, sa totoo lang, medyo nag-aatubili akong bitawan ito. Ngumiti ang Pavilion Master at sinabing, ang mga diskarte ay hindi dinadala sa mundo ng may kapanganakan, ni inalis sa pamamagitan ng kamatayan. Bukod dito, ang siyam na lihim ay maaaring gumanap ng mas makabuluhang papel sa mga kamay ni Bobby kaysa sa iyo. West Wing Room. Ilang araw nang umiiyak ang babae, mukhang mahina. Walang sino man ang makakapag-isip na ang isang Martial Marquis na maaaring mangibabaw sa mundo ay nasa isang maislan at mahinang estado. Sa pagkakataong ito, itinulak ni Bobby ang pinto at pumasok. Nang makita si Bobby, isang flash ng gulat ang bumalatay sa mukha ng dalaga. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Sabi ni Bobby sabay ngiti ng malapad. Umupo siya sa tabi ng babae at nakangiting sinabi, gusto ko lang magtanong sa iyo ng ilang katanungan. Kailangan mong sagutin ang mga ito ng totoo. Nagmamadaling tumango ang dalaga, puno ng takot ang malalaking mata. Anong pangalan mo? Tanong ni Bobby. Malumanay na sinabi ng batang babae, ang pangalan ko ay Lulo. Lulo, bahagyang tumango si Bobby.
Itatanong ko sa iyo, ilan ang mga martial artists sa Second Secret Realm? Sino ang pinakamalakas? Ano ang kanilang cultivation level? At, anong uri ng papel ang ginagampanan ng mga karakter na tulad mo sa Second Secret Realm? Sabay-sabay na tanong ni Bobby. Ibinuka ni Lulo ang kanyang bibig, nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagsimulang magkwento. Hindi ko alam kung ilang martial artist ang nasa Second Secret Realm, pero ang pinakamalakas ay ang peak form of martial saint. Hindi pa namin siya nakita. Mahinang sabi ni Lulo. Peak form of martial saint, bahagyang kumunat ang noo ni Bobby. Ako naman. Ordinaryong tao lang ako. Sabi ni Lulo na may nanginginig na boses. Pagkatapos ng simpleng paglalarawan ni Lulo, nagkaroon ng pangkalahatang pag-unawa si Bobby sa Second Secret Realm. Ang Second Secret Realm ay umiral ng maraming taon, at ang taong lumikha nito ay hindi mula sa Capital City Martial Arts Association. Noong una, ang Second Secret Realm na ito ay isa ring mystic realm na walang may-ari, ngunit nahulog ito sa kamay ng Capital City Martial Arts Association. Matapos ang mga taon ng pag-unlad, ang ikalawang lihim na kaharian ay naging isang napakamatatag na maliit na mundo na may sariling populasyon. Mukhang ang peak form of martial saint ay dapat na isang senior member ng Capital City Martial Arts Association. Napaisip si Bobby sa sarili. Sa puntong ito, biglang may naisip si Bobby. Marahil ang Second Secret Realm ay hindi ang orihinal na pangalan nito, ngunit ibinigay ng Capital City Martial Arts Association. Kung ganoon nga, hindi ba magkakaroon ng Paramount Mystic Realm? Alam mo ba ang tungkol sa Paramount Mystic Realm? Tumingin si Bobby kay Lulo at nagtanong. Umiling si Lulo, nagpapahiwatig na wala siyang alam tungkol dito. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Bobby. Kung totoo nga ang kanyang hula, kung gayon ang Capital City Martial Arts Association ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Nagmadali si Bobby na kumuha ng papel at brush, at dahan-daang gumuhit ng portrait dito. Ang taong nasa portrait ay ang matandang nakita niya sa bahay ni MS Hayward. Lulo, ito ba ang pinakamalakas na tao sa Second Secret Realm na sinabi mo? Inabot sa kanya ni Bobby ang portrait. Pagkatapos kunin ang portrait, napabulala si Lulo sa nawawalang boses, Mr. Fraley ito. Mr. Fraley. Kumunat ang noo ni Bobby. Ipinaliwanag ni Lulo, siya nga ang pinakamalakas na tao sa Second Secret Realm. Ang pangalan niya ay Luke Fraley, ang may-ari ng Second Secret Realm. Karaniwan naming tinatawag siyang Mr. Fraley. Tumango si Bobby. Inalis niya ang larawan, bumubulong sa sarili, mukhang totoo ang pagkakaroon ng Paramount Mystic Realm. Inamin ni Luke Fraley na hindi siya senior member ng Capital City Martial Arts Association ngunit nagtrabaho lang para sa Second Association. At si Luke Fraley din ang pinakamalakas sa Second Secret Realm, na sapat na para patunayan na ang 8 matataas na opisyal ng Capital City Martial Arts Association ay wala sa Second Secret Realm. Kabanata 818, Kabanata 818, Scripture Pavilion. Gaano kalakas ang tunay na itinatago ng Capital City Martial Arts Association? Lalong nagdududa si Bobby Aguilar. Para naman sa 8 matataas na opisyal, walang nakakaalam ng kanilang tunay na pagkakakilanlan. Dapat alam ni Luke Fraley, bilang controller ng Second Secret Realm, kung paano i-unlock ang spirit binding technique, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Kung kaya niyang talunin si Luke Fraley, malulutas na ang lahat. Tumalikod si Bobby Aguilar at lumabas ng kwarto ni Lulo. Hindi nagtagal, dumating si Bobby Aguilar sa Pavilion Master Building. Nakatayo sa harap ni Emily Taylor, ang mukha ni Bobby Aguilar ay hindi maiwasang magpakita ng isang bakas ng sakit sa puso. Kahit na ang mga sugat ni Emily ay gumaling sa ilalim ng pangangalaga ng Pavilion Master, ang pamumutla sa kanyang mukha ay mahirap pa ring itago. Lalo nitong ikinabahala si Bobby Aguilar. Lord Pavilion Master, kailangan kong bumalik sa Capital City, sabi ni Bobby Aguilar. Pagkatapos magsalita, itinuro ni Bobby Aguilar si Emily Taylor sa medicinal bath at sinabing, kailangan ko siyang isama. Sinulyapan ng Pavilion Master si Bobby Aguilar at sinabing, she is very safe here.
Ngunit mapait na ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, Lord Pavilion Master, hindi ko magagarantiya na ang Capital City Martial Arts Association ay hindi magpapadala ng mga tao dito anumang oras. Kung talagang nabaliw ang association, natatakot ako na ang Divine Alchemist Pavilion ay hindi makalaban. Sa kasong ito, hindi lamang si Emily Taylor ang kukunin, ngunit ang Divine Alchemist Pavilion ay madadami din. Itinuro ng Pavilion Master ang direksyon ng Secret Chamber at sinabing, Bobby Aguilar, trust me, I will make proper arrangement. At saka, andito rin si Jackson Harris. Bukod dito, gagamitin ko ang aking mga koneksyon para protektahan ang Divine Alchemist Pavilion. Bobby Aguilar, pumunta ka ng may kapayapaan ng isip, lumapit si Jackson Harris mula sa gilid. Sa tingin mo ba ay angkop para sa kanya na sundan ka sa kanyang kasalukuyang kalagayan? Biglang natahimik si Bobby Aguilar. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at yumuko na nagsasabing, kung gayon, guguluhin ko kayong dalawa. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, nagpaalam si Bobby Aguilar sa kanila at tumalikod para lisanin ang Divine Alchemist Pavilion. Sa sandaling ito, sa Second Secret Realm. Sa isang gusali na kahawig ng isang palasyo ng imperial, isang matangkad na lalaki ang nakaupo sa isang trono. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang controller ng Second Secret Realm, si Luke Frehley. Sa ikalawang lihim na kaharian na ito, si Luke Frehley ay parang isang sinaunang emperador, na nagtataglay ng ganap na kapangyarihan at kamahalan. Bukod dito, ang lakas ng kanyang mga nasasakupan ay napakalakas. 18 martial saints at 21 half-step martial sages. Tulad ng para sa military marquee realm, ito ay hindi mabilang. Kung ang puwersang ito ay umalis sa ikalawang lihim na kaharian, ito ay sapat na upang walisin ang buong mundo. Ngunit sa sandaling ito, puno ng pag-aalala ang mukha ni Luke Frehley. Dad, isa lang itong Bobby Aguilar. Bakit kailangan mong mag-alala? Ibigay mo lang sa akin ang utos, at agad ko siyang huhulihin at ibabalik, sabi ng isang binata sa tabi ni Luke Frehley. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang panganay na anak ni Luke Frehley, na nagngangalang Mark Frehley. Bukod dito, ang kanyang lakas ay umabot sa kahangahangang half-step martial sage realm. Sinulyapan siya ni Luke Frehley at sinabing, si Bobby Aguilar ay hindi ordinaryong tao. At saka, taglay na niya ngayon ang power of martial saint. Ngumisi si Mark Frehley, maaari bang ituring na mga henyo ang mga tinatawag na henyo sa mundo sa labas? Ang kanilang mga mapagkukunan ay kaawa-awa na mahirap, at ang kanilang mga pundasyon at pinagmulan ay hindi dapat banggitin. Sumang-ayon dito si Mark Frehley. Sa Second Secret Realm, ang mga henyo sa labas ng mundo ay hindi karapat-dapat banggitin. Tay, hayaan mo na ako. Tutal, hindi pa ako nakakapasok sa Martial Saint. Kahit na umalis ako sa Secret Realm, hindi ito mabibilang na paglabag sa ating kasunduan, voluntaryo ni Mark Frehley. Si Luke Frehley, gayunpaman, ay umiling at sinabing, hindi, napakaraming tao na ang namatay sa kamay ng Bobby Aguilar na iyon. Dad, hindi ka ba naniniwala sa akin? Si Mark ay mukhang labis na hindi nasisiyahan. Natahimik sandali si Luke Frehley at pagkatapos ay nagsabi, kahit na umalis ka, kailangan mong maghintay hanggang sa mawala ang kapangyarihan ng martial saint ni Bobby Aguilar. Bukod sa, kung matatalo ka kay Bobby Aguilar, tiyak na gagamitin kanya para i-blackmail ako, makipag-ayos sa mga termino, o kahit na gagamitin ka para baligtarin ang spirit binding technique. Sa oras na iyon, maaaring ako ang maging pangalawang MS Hayward. Gayunpaman, nanunuya si Mark at sinabing, Tay, ano si Bobby Aguilar? Kwalipikado pa ba siyang ikumpara sa akin? Hindi ba kulang ng manpower ang Capital City Martial Arts Association? Bakit hindi ko hayaang kunin ang posisyon ni MS Hayward? Ano sa tingin mo? Mungkahi ni Mark. Nag-isip sandali si Luke Frehley at pagkatapos ay nagtanong, gusto mo ba talagang pumunta? Talaga. Dad, dapat alam mo na matagal ko nang pinagnanasaan ang posisyon ni MS Hayward. Sabik na sagot ni Mark. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hinampas ni Luke Frehley ang mesa at sinabing, sige. Papayag ako.
Bukas, pipili ako ng 3 half-step martial sages para samahan ka kapag kinuha mo ang Capital City Martial Arts Association. Sa sandaling ito, dumating na si Bobby Aguilar malapit sa Capital City Martial Arts Association. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Emerson Holmes. Nasa rooftop ako ng Long Run Building sa silangang bahagi ng association at gusto kitang makilala. Sabi ni Bobby Aguilar. Matapos ibaba ang telepono, makalipas ang halos 1 oras, nagmamadaling dumating si Emerson Holmes. Nang makita si Bobby Aguilar, nang magsalita si Emerson Holmes, unang nagtanong si Bobby Aguilar, paano ngayon? Sino ang namamahala sa Capital City Martial Arts Association, at maaari mo bang kunin ang posisyon ni MS Hayward? Umiling si Emerson Holmes at sinabing, pagkatapos ng pagkamatay ni MS Hayward, ako talaga ang namumuno, ngunit pansamantala lang. Wala pang utos ang mga nakatataas. Batay sa nakaraang karanasan, ang mga nakatataas ay tiyak na magtatalaga ng isang dalubhasa upang pumalit sa posisyon. Medyo mahirap makuha ang tunay na kapangyarihan. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Emerson Holmes at sinabing, sa ngayon, ang tunay na kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Kumunot ang noo ni Emerson Holmes at nagtanong, ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong pumasok sa Scripture Pavilion. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Nang marinig ito, muling nagbago ang ekspresyon ni Emerson Holmes. Hindi niya napigil ang sabihin, Bobby Aguilar, kung papasukin kita sa Scripture Pavilion, tiyak na malalantad ako. Sa oras na iyon, baka hindi na ako makatakas sa kamatayan. Pagkatapos ay ayusin ang lahat na magsama-sama. Sabi ni Bobby Aguilar. Ayusin ang lahat ng mga estudyante ng Martial Arts Academy na sabay-sabay na pumasok sa Scripture Pavilion. Natigilan si Emerson Holmes, napakamot ng ulo na para bang naisip niyang magagawa ang pamamaraan. Susubukan ko. Sabi ni Emerson Holmes. Dapat mong gawin ito. Napakalamig ng tono ni Bobby Aguilar. Ibinuka ni Emerson Holmes ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit sa huli ay tumanggo na lamang siya. Pagkatapos makipagkita kay Emerson Holmes, dumiretso si Bobby Aguilar pabalik sa Martial Arts Academy. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay walang kamalay-malay na napaatras nang makita si Bobby Aguilar, na parang umiiwas sa salot. Ang dahilan ay simple. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, pinatay ni Bobby Aguilar si MS Hayward, at natatakot silang madamay. Mr. Aguilar. Sa sandaling ito, biglang lumapit si Ricardo Bowman mula sa hindi kalayuan. Kasama niya si Darnell Bradley. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar bilang pagbati. Nag-set up kami ng piging sa looban, at iniisip ko kung interesado ba si Mr. Aguilar na sumali. Nakangiting tanong ni Ricardo Bowman. Dagdag pa ni Darnell Bradley, Mr. Aguilar, talagang hinahangaan ka namin, kaya hindi ka dapat tumanggi. Nag-isip sandali si Bobby Aguilar. Maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para imungkahi na pumunta sa Scripture Pavilion sa kanila. Ang mga kabataang lalaki na ito mula sa mga maharlikang pamilya ay nakakita ng Scripture Pavilion noon, kaya dapat may alam sila tungkol dito. Kaya, tumango si Bobby Aguilar at sinabing, sige. Kabanata 819, Kabanata 819, ang lihim ng banal na kasulatan Pavilion. Sumunod si Bobby Aguilar sa likuran ni Ricardo Bowman, naglalakad sa isang tiyak na direksyon. Habang nasa daan, hindi mapigilan ni Ricardo Bowman na ipahayag ang kanyang pagdududa, Mr. Aguilar, totoo bang pinatay mo si MS Hayward? Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya, umiling at sinabing, hindi. Si Mr. Aguilar ay palaging pinananatiling low profile. Sabi ni Darnell Bradley na may ngiti sa gilid. Hindi nagpaliwanag si Bobby Aguilar, dahil alam niyang walang paliwanag na magiging kapaki-pakinabang. Habang nag-uusap, nakarating sila sa isang pavilion. May stone table sa pavilion, at naupo na ang mga tao sa lahat ng upuan. Ang mga batang dandies mula sa mga aristokratikong pamilya ng Capital City ay halos lahat ay nagtipon dito. Bukod kina Ricardo Bowman at Darnell Bradley, ang mga taong tulad nina Brian Bradley, Blaze Rhodes, Daphne Green, at Emmett Middleton ay nagtipon lahat dito.
Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang pagkunot ng kanyang mga kilay. Hindi niya namamalayan na sinulyapan si Ricardo Bowman, tila naiintindihan ang intensyon ng mga taong ito. Malinaw na nakilala ng mga taong ito si Bobby Aguilar, at gustong hilahin siya sa tinatawag nilang bilog. Mr. Aguilar. Nang makita si Bobby Aguilar, tumayo si Emmett Middleton, at kinumpas ang kanyang mga kamay bilang paggalang. Bahagyang yumuko si Bobby Aguilar bilang ganti. Pagkatapos, random siyang nakahanap ng pwestong mauupuan. Bobby Aguilar, bagay ka talaga ngayon, pati si MS Hayward ay namatay sa iyong mga kamay, sabi ng isang tao sa gilid. Oo, si MS Hayward ay naghari sa capital city sa loob ng napakaraming taon, walang inaasahan na mamamatay siya sa kamay ng isang junior. Sa simula, akala namin ay galing ka sa mababang background at hindi ka gaanong makakamit, pero sinong mag-aakalang hanggang dito ka na ngayon? Nang marinig ang mga papuri, nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Hindi siya interesado sa bilog ng mga batang dandies ng capital city, at hindi masyadong maganda ang impresyon niya sa kanila, kaya natural na wala siyang masabi. Bakit wala si Dominic Taylor? Sa sandaling iyon, napansin ni Bobby na may mali. Pagtingin, sa katunayan, walang bakas ng Dominic Taylor. Sinasabi na si Dominic Taylor ay napunta sa pag-iisa, sabi ni Blaze Rhodes. Pag-iisa. Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar. Para hamonin ang half-step martial sage. Hindi eksakto, dapat ay hamonin ang consummate inner strength grandmaster, kinuha ni Emmett Middleton ang pag-uusap. Tumango si Bobby Aguilar. Tila pagkatapos ng abalang panahong ito, dapat din siyang maghanap ng oras para sa pag-iisa. Nga pala, sa sandaling iyon, tumingin si Bobby Aguilar sa lahat. Narinig ko na kayong lahat ay nakapasok na sa Scripture Pavilion dati, tama ba? Si Daphne Green ang unang tumango. Oo, under normal circumstances, dapat lahat ng tao dito pumasok dati, pero iba-iba ang bilang. 3 beses pa lang ako nakapasok. Tulad ni Dominic Taylor, siya dapat ang taong pinakamadalas na pumasok sa Scripture Pavilion. Bahagyang tumango din si Emmett Middleton. Oo, ang pamilya Taylor ay masyadong malaki, ang mga karaniwang tao ay hindi maaaring ihambing sa kanila. Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang tingin sa lahat, na nagpatuloy, na curious ako, ano ang mayroon sa Scripture Pavilion at ano ang napala ninyong lahat dito? Haha, Mr. Aguilar, dito ka hindi marunong, sabi ni Ricardo Bowman na bahagyang tumawa. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na Scripture Pavilion, ay dahil ito ay ipinasamula sa Budismo at kalaunan ay naging kaanib sa Capital City Martial Arts Association. Napabulala si Bobby Aguilar, na ipasamula sa Budismo. So, ibig sabihin, ang lahat ng mga tala sa Scripture Pavilion ay hindi pinagsama-sama ng Capital City Martial Arts Association. Tiyak na hindi, ang Capital City Martial Arts Association ay nag-ooperate lamang sa loob ng ilang taon, paano nila naipon ang napakaraming kasaysayan ng martial arts. Napailing ang isang tao sa malapit. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, ang Capital City Martial Arts Association ay talagang gumawa ng ilang mga karagdagan sa Scripture Pavilion, na ginagawa itong mas sagana kaysa sa simula. Dahil dito, lalo pang naging interesado si Bobby Aguilar sa Scripture Pavilion. Sa pagsasalita tungkol sa kung alin, ang mga talaan ng Scripture Pavilion ay dapat na ang pinakakomprehensibo, maging ito ay mga diskarte o martial arts development history, sabi ni Ricardo Bowman sa seryosong tono. Tama. Tumango rin si Blaze Rhodes na kanina patahimik. Sa kasamaang palad, 3 beses lang din ako nakapunta doon, kaya hindi ko masasabing marami akong nakita o natutunan. Makikita na ang lahat sa silid ay napuno ng pananabik para sa Scripture Pavilion. Nang makita ito, agad na sinamantala ni Bobby Aguilar ang pagkakataong sabihin, may interesado bang pumasok muli sa Scripture Pavilion? Mr. Aguilar, sa palagay ko walang makakalaban sa pang-akit ng Scripture Pavilion. Natatawang sabi ni Emmett Middleton. Tumayo si Bobby Aguilar at sinabing, kung ganoon nga, mangyaring sundan ako ng lahat sa Capital City Martial Arts Association para mag-apply. Dahil tayo ay mula sa unang batch ng Martial Arts Academy,
dapat tayong magkaroon ng eligibility na makapasok sa Scripture Pavilion. At dahil supling kayong lahat ng great families, malamang na hindi kaya ng Capital City Martial Arts Association ang pressure mula sa inyong lahat. Sa mga salitang ito, ang mga mukha ng lahat ng naruroon ay agad na nagpakita ng pagmumuni-muni. Mr. Aguilar, seryoso ka ba? Nagtatakang tanong ni Daphne Green. Talagang, kahit papaano nakapunta na kayong lahat sa Scripture Pavilion, at hindi pa ako nakakapunta doon kahit isang beses, sabi ni Bobby Aguilar. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumayo si Emmett Middleton at sinabing, sumasang-ayon ako sa ideya ni Mr. Aguilar. Eksakto, kung makapasok si Dominic Taylor sa Scripture Pavilion ng maraming beses, bakit hindi tayo pwede? Dagdag din ni Blaze Rhodes. Nagdulot ito ng ripple effect, kung saan lahat ay sumasang-ayon sa ideya ni Bobby Aguilar. Nang makita ito, tumayo si Bobby Aguilar at sinabing, huwag na tayong mag-aksaya ng oras, aalis tayo ngayon at tumungo sa Capital City Martial Arts Association. Isang grupo ng mga tao ang agad na sumunod sa likod ni Bobby Aguilar, patungo sa Capital City Martial Arts Association. Nang makarating na sila sa opisina ni Emerson Holmes, sa pangunguna ni Bobby, isa-isang nagpahayag ng saloobin ang lahat. Naayos na nina Emerson Holmes at Bobby Aguilar ang mga bagay sa pagitan nila at ngayon ang lahat ng mga dandies mula sa iba't ibang pamilya ay humihiling na pumasok sa Scripture Pavilion, kaya natural, sumabay si Emerson Holmes. Pag-iisipan kong mabuti ang bagay na ito. Nagkunwaring seryosong sagot si Emerson Holmes. Sa ngayon, maaari kayong bumalik, at bibigyan ko kayo ng sagot sa lalong madaling panahon. Mula sa gilid, casual na bumulong si Bobby Aguilar, please, as quick as possible, para hindi maantala ang oras natin. Natahimik sandali si Emerson Holmes, pagkatapos ay nagsabi, karaniwan, hindi ako makakapagdesisyon sa ganoong bagay, ngunit sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari sa pagkamatay ni M.S. Hayward, wala akong pagpipilian kundi ang manguna. Dahil sabik na sabik ang lahat, gagawa ako ng desisyon, bukas ng alas 8 ng umaga, mag-assemble sa Martial Arts Academy. Salamat, Chairman Holmes. Tuwang-tuwa ang lahat sa pahayag na ito. Pagkatapos umalis sa Capital City Martial Arts Association, nagulat ang lahat, Mr. Aguilar, hindi ko inaasahan na papayag talaga si Emerson Holmes. Oo, Mr. Aguilar talagang kahanga-hanga ka. Natawa din si Bobby Aguilar at sinabing, wala itong kinalaman sa akin, ang pangunahing papel ay ginampanan ng mga pamilyang sumusuporta sa inyong lahat. Natural, ang pananalitang ito ay ginawa lamang dahil sa kahinhinan. Pagkatapos makipagpalitan ng pagbati sa lahat, naghanda si Bobby Aguilar na umalis. Mr. Aguilar. Sa pagkakataong iyon ay bigla siyang hinabol ni Daphne Green. Tumingin sa kanya si Bobby Aguilar at nagtanong, Ms. Green, anong problema? Seryosong tono ang sinabi ni Daphne Green, inagaw mo raw si Emily Taylor, totoo ba iyon? Oo, hindi tinangka ni Bobby Aguilar na itago ito. Nagpatuloy si Daphne Green, pupunta ka ba sa Scripture Pavilion para kay Emily Taylor? Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby, kalaunan ay tumanggo siya at sinabing, oo, ano ang gusto mong itanong? Hindi ligtas si Emily Taylor sa piling mo, panimula ni Daphne Green na nakakatakot. Kapag umalis siya sa Second Secret Realm, hindi mabilang na tao ang tumitingin sa kanya. Bago pa makapagpatuloy si Daphne Green, may lumapit na binata. Ang binata ay walang iba kundi si Tyler Wright, na nakita nila noon. Kabanata 820, Kabanata 820, sa palagay mo maniniwala ako sa iyo. Sandaling kumunat ang kilay ni Bobby Aguilar nang makitang nasa likuran niya si Tyler Wright. Mr. Aguilar, nagkita tayong muli. Magalang na sabi ni Tyler Wright. Tumango si Bobby Aguilar sa kanya, nagtanong, ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Tumawa si Wright, tulad ng dapat mong malaman, si Emily Taylor ay may kakaibang bloodline. Ang bloodline na ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Ang sinumang nagtataglay ni Emily ay maaaring magtatag ng isang napakalakas na sekta.
Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, na sinenyasan si Wright na magpatuloy. Kaya, maraming sekta, maraming kapangyarihan sa mundo, ang nakatutok sa kanya, patuloy ni Wright. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar. Pagkatapos ay sinabi niya kay Wright, na may suot na medyo nakangiting hitsura, iminumungkahi mo na si Emily ay hindi ligtas sa akin, paano mo imumungkahi na magpatuloy ako? Casual na sumagot si Wright, Mr. Aguilar, sa totoo lang, galing din ako sa isang mystic realm. Hindi nagulat si Bobby Aguilar sa kanyang komento. Nagpatuloy si Wright, ang pinakaligtas na lugar ay ang dalhin siya sa isang mystic realm. Siyempre, Mr. Aguilar, kung gusto mo, maaari mo akong samahan. Sa mga salitang ito, ang impresyon ni Aguilar kay Wright ay agad na nabawasan. Hindi maaaring pagkatiwalaan ni Bobby Aguilar ang lalaking ito, si Wright. Bukod dito, kung isasaalang-alang na sila ay mga estranghero, bakit nagpa siya si Wright na tulungan siya? Hindi na kailangan iyon, walang pag-aalinlangan na pagtanggi ni Bobby Aguilar. Tumawa si Wright, Mr. Aguilar, huwag mong sabihing nag-aalala ka sa akin. Magkaibigan kami ni Miss Green. Oo, mapagkakatiwalaan si Mr. Wright, dagdag ni Daphne Green. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bobby Aguilar. Tinitigan niya si Daphne Green sa harap niya at medyo nagbibiro, Miss Green, honestly speaking, may disenteng impression ako sa iyo noon, pero ngayon, sorry, pero mas maganda kung panatiliin mo ang iyong distansya sa pasulong. Matapos ibigay ang pangungusap na ito, tumalikod si Bobby Aguilar at naglakad palayo. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa magagandang mata ni Daphne Green. Saglit siyang nag-alinlangan, saka nagmamadaling sumunod sa kanya. Mr. Aguilar, ipinahihiwatig mo ba na hinahabol ko ang dugo ni Emily? Tanong ni Daphne Green na medyo nakakunot ang noo. Ikaw man o hindi, mahalaga ba ito? Napangisi si Bobby Aguilar. Isapanganib ko ang buhay ko para ilabas si Emily, sa tingin mo ba ipagkakatiwala ko siya sa iyo? Mr. Aguilar, hindi mo kami naiintindihan, naabutan sila ni Tyler Wright. Ang orihinal kong intensyon ay bigyan ka ng tirahan. Kapag nawala ang power of martial saint mo, hindi ka pababayaan ng Capital City Martial Arts Association. Malamig na tumawa si Bobby Aguilar, hindi na kailangan ang iyong mga alalahanin, may plano ako. At saka, binabalaan ko kayong dalawa, hindi ko ipagtatangkang i-access si Emily Taylor. Nagpalitan ng tingin sina Tyler Wright at Daphne Green, na iwan saglit na tulala. Pagkabalik, tumawag kaagad si Bobby Aguilar sa lalaking may bigot. Paano ito, nakumpleto mo na ba ang teleport array? Tanong ni Bobby Aguilar. Ang lalaking may bigot ay umungol, hindi ganoon kadali, pasensya na. Pagkatapos sabihin iyon, ang lalaking may bigot ay dapat na malungkot na ibinaba ang telepono. Nakaupo mag-isa sa malawak na mansion, bahagyang nag-alala si Bobby Aguilar. Pakiramdam niya ay hindi magiging ganito ka-simple ang mga bagay. Biglang naramdaman ni Bobby Aguilar na may lumitaw na figure sa labas. Sino ito? Mabilis na tumayo si Bobby Aguilar, sumabog ang kanyang aura. Sa malapitang inspection, nakita niyang papalapit si Broderick. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at sumulong siya, nagtanong, Heaven swallow ang python. Are you here for revenge? Malamig na sinabi ni Broderick, bagaman hindi kita gusto, kaya kung I distinguish ang tama sa mali. Ang pumatay kay MS Hayward ay ang Capital City Martial Arts Association, hindi ikaw. Medyo seryosong biro ni Bobby Aguilar, minsan, mas may prinsipyo ang mga hayop kaysa sa tao. Hindi pinansin ni Broderick ang sinabi ni Aguilar, malamig niyang sinabi, gusto mo ang inner core, tama? Anong ibig mong sabihin? Bakas sa mukha ni Bobby Aguilar ang pagkagulat. Malamig na sinabi ni Broderick, maaari kitang ihatid sa kaloob-looban. Hindi mo ba ibinigay sa akin ang address noong huling pagkakataon? Tanong ni Bobby Aguilar. Umiling si Broderick, na nagsasabi, nagsinungaling ako sa iyo noong nakaraan, peke ang address na iyon. Medyo nena si Bobby Aguilar nang marinig ito. Maaari kitang dalhin upang mahanap ang panloob na core, ngunit mayroon akong kondisyon, mataimtim na sinabi ni Broderick.
Umupo si Bobby Aguilar, bahagya siyang tumango, na nagpapahiwatig na magpatuloy si Broderick. Si Broderick, na nakapikit ang mga mata, ay nagmungkahi, kapag umatake sa Capital City Martial Arts Association. Isama mo ako. Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Bobby Aguilar. Biro niya, para ipaghiganti si MS Hayward. Ano sa tingin mo? Malamig nang umuso si Broderick. Nag-isip sandali si Bobby Aguilar at pagkatapos ay sumang-ayon, sige, pangako. Matapos makakuha ng matatag na sagot, hindi na nagsalita pa si Broderick at umalis na. Kinabukasan. Dumating si Bobby Aguilar sa pasukan ng Martial Arts Academy ayon sa napagkasunduang oras. Nakaramdam siya ng excitement sa loob niya. Maraming beses na niyang narinig ang tungkol sa Scripture Pavilion. Hindi lamang ito naglalaman ng mga diskarte, ngunit ito rin ay nagtatala ng kaugnay na kasaysayan. Tungkol naman sa mga tsismis tungkol sa babaeng nakamaskara, sa wakas ay nakita na ni Bobby Aguilar ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, nagtipon-tipon na doon ang mga binata na may eleganteng pananamit mula sa bawat pangunahing pamilya. Gaya ng napagkasunduan, maagang naghihintay doon si Emerson Holmes. Mr. Aguilar. Nang makita si Bobby Aguilar, binati siya ni Ricardo Bowman at ng iba pa. Tumango si Aguilar bilang pagsang-ayon. Dahil gumawa ng malaking kaguluhan si Bobby Aguilar sa Capital City Martial Arts Association, mas kinilala siya ng mga aristokratikong binata na ito, at gusto pa nilang manalo sa kanya. Pinili ni Aguilar na panatilihin ang tamang distansya sa kanila. Nandito na ang lahat, alis na tayo. Sabi ni Emerson Holmes. Tumango ang karamihan. Magkasama, naglakbay sila patungo sa Capital City Martial Arts Association. Matapos tumawid sa bulwagan ng Capital City Martial Arts Association, dumating sila sa looban. Sa gitna ng hindi mabilang na mga bahay sa looban, isang mataas na tore ang nakatayo sa pinakamalalim na bahagi. Ang tore na ito ay ang kilalang Scripture Pavilion. 3 gintong letra ang kumikinang sa ilalim ng liwanag, hindi ka pani-paniwalang nakasisilaw. Nakatayo sa ibaba ng Scripture Pavilion, naramdaman ni Bobby Aguilar ang aura ng katahimikan. Ang aura na ito ay nagmula sa mga turo ng Western Buddhism, na naglalaman ng isang pahiwatig ng kapangyarihan ng pananampalataya. The Scripture Pavilion, huling beses akong dumating ay 10 taon na ang nakararaan, bulong ni Blaze Rhodes. Same, I was such a kid when I first visited. Now look how long time has passed, may iba pang chimed in. Umubo si Emerson Holmes at itinuro, hindi ka maaaring manatili ng matagal sa Scripture Pavilion. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng 3 araw, pagkatapos nito, dapat umalis ang lahat, naiintindihan mo. President Holmes, makatitiyak ka, tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Hindi na nagsalita si Emerson Holmes, naglakad siya patungo sa Scripture Pavilion, na may hawak na token. Habang isinaaktibo ito ni Holmes, nagsimulang kumislap ang token sa mga sinag ng liwanag.